Hello po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay magbibigay lang ng opinyon dito sa pagpapaasa ni Harry Roque sa mga kawawang DDS. Ano po, sobra na po kasi ito eh. Alam na alam naman niya na wala talagang mangyayari kasi hindi naman po Pilipinas yung kanilang kinatatayuan para madiktahan nila yung korte ng ICC, ano? Ito po ang sabi niya, oh. Hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kakaawa, ano po? Ang pangako ko, Yan. hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Masabi ko naman po dito kay Harry Roque, kung siya nga, meron siya ditong atraso na ayaw harapin. Saan niya kaya dadalhin si Duterte? May uwi niya ba sa Pilipinas gayong ayaw niya ngang umuwi? Hindi po ba? Hindi po ba isang kahunghangan tong ginagawa ni Roque? Pagpapaasa ng malala sa mga OFW. Kaya po, buong mundo dinudulutan na ng kahihiyan ng mga DDS. Buong mundo ginugulo na ng mga Pilipinong OFW. Hiyang-hiya na po tayo sa pinaggagawa nila. Sobra. Doon pa sila nagkakalat ng kamangmangan. Doon pa sila nagkakalat ng kasinungalingan. Ano kaya talagang kanilang ipinaglalaban? Di ba ipinaglalaban lang nila ang pagkakakulong ni Duterte? Gayong alam na alam naman nila na ito ay may pagkakasala. Isa pa, nananawagan si Sara Duterte na umuwi daw ang mga OFW at suportahan ang 10 senadores niya. Andun nga yung ibang DDS nakakulong na. At ano naman kaya ang pwedeng gawin ng 10 senadores niya sa atin? Sa palagay niya ba, lahat ng mga OFW sapat ang bilang para maipanalo ang mga kampon ng kadiliman ng mga senadores nila? Yan na lang po kasi ang pag-asa ni Sara Duterte, ang mga senador, para makapagpatuloy silang mga Duterte sa gobyerno. Gamitan, no? At sumusunod naman ang mga mangmang. Mga tumatakbong senador pero walang laman ng utak. Anong mangyayari dito kala Philip Salvador, kina Robin Padilla, dito sa kina Bato de Rosa, dito kina Bongo, at sa iba pang tumatakbo ng mga DDS? Anong mapapala ng bansa? Alam niyo po, si Satanas ang galing-galing magkunwari. Si Satanas ang galing manlansi. Kapag nalansi na nila ang tao, doon nalalabas ang tunay nilang kademonyuhan. Kaya magtitiwala pa po ba tayo? Hindi na po dapat pagkatiwalaan. Isa pa, ultimong paslit, no? Tinuturuan nila na magsisigaw ng Marcos Bangag. Ito po, pakinggan nyo, ang sagwa po talaga, ano? Wow, Ang sagwa po talaga ng ginawa nila sa ating bansa. Masyado na po nila talagang binaboy ang ating Pilipinas. Sobra. Ito po, oh. Ito po. Yan. Yan. Oh, awan demonya, no? Ganyan po kasama ang kampon ni Duterte. Kung ano si Duterte, ganon din ang kanyang mga alagad. Kung mamamayani at kung maghahari ang mga katulad ng mga ganitong klase ng tao kina Duterte, pati tayong matitino ang isip at pananaw,
mahahawa tayo nila. Pero sa tibay ng ating pananampalataya sa Diyos, sa tibay ng pagkapit natin sa tama at sa makatao at makadiyos na pananaw, hindi nila tayo magagapi. Kaya po, imbis po na sila ay ating pakinggan, no? Huwag na huwag po tayo magpapadala sa mga ganitong klase ng tao, no? Lalo na yung ibang DDS dyan na gusto na rin ng katahimikan. Huwag na kayo magpapadala sa mga katulad ng ibang DDS na ito na wala nang ginawang tama. Puro kahihiyan na ang idinulot nila sa bansa. Wala po. Nakakaawa ang ating Pilipinas. Walang pagmamahal ang mga kalahi ni Duterte. Walang pagmamahal sa bansa at sa kapwa Pilipino. Kaya dapat po, ibasura ang mga senador ni Sara Duterte. Salamat po, mga kapatid.